Sa isang lugar kung saan madilim, tahimik at walang ibang taong nakakapunta, ay doon dinala si Ara. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Dahil na rin sa pampatulog na spray na kanyang nalanghap. Unti-unting idinilat ni Ara ang kanyang mga mata, pero wala siyang makita. Teka, madilim, anong nangyari? Nasabi niya at muling pumikit upang alalahanin kung ano na nga ba ang nangyari. Hanggang sa isa-isa nang bumalik sa kanyang isipan ang nangyari kaya naalarma naman siya doon at iginalaw ang katawan. Doon niya lang nalaman na nakatali ang kanyang paa at kamay pero wala namang takip ang mata niyang sadyang madilim laang. Ano to? Nasaan ako? Tulong! Tulong! Naiiyak na sabi ng dalaga dahil sa takot na naalala niyang pagdukot sa kanya ng nakaitim na lalaki. Pilit niyang inililibot ang paningin at tinitingnan kung ano ang meron sa paligid. Pero wala talaga siyang makita. Natatakot siya para sa sarili niya sa maaaring kahinatnan niya. Alam niyang nanganganib na ang buhay niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Kenneth! Kenneth! Sigaw niyang muli at pilit tinatanggal ang nakatali sa kamay at paa niya pero wala pa ring naging resulta. Ginagawa na niya ang lahat. Naglililikot na siya sa upuan pero wala pa ring nangyayari. Hanggang sa mapapikit siya dahil sa biglang pagbukas ng ilaw na tanging nakatapat lang sa itaas niya. Dahil nasilaw ang dalaga, ay ilang segundo siyang nakapikit pero nang makarinig siya ng tawa ay doon natuluyang nanginig ang kalamnan niya. Ha ha ha! Nag-e-echo iyon sa loob ng kwartong iyon at pagdilat niya ay mas lalo siyang natakot. Dahil sa kanya lang ang may liwanag at di niya nakikita ang nakapalibot sa kanya. Malay ba niyang nakapalibot sa kanyang taong tumatawa na yon at worst ay madami sila. Nagsisimula ng maiyak si Ara pero pinipilit niyang pigilan at nagpapakatatag pa siya. Sino ka? Sigaw niya na pero wala pa ring tigil ang pagtawa na iyon. Rinig na rinig niya ito. Nakakatakot ang boses na ito ay dahil talagang ang lalim-lalim niyon. Sino ka? Magpakita ka. Di ako natatakot sa'yo. Sigaw niyang muli na mas lalong ikinatawa ng taong iyon. Ha ha ha, Ara. Ara, Ara, huwag ka nang magtapang-tapangan pa. Alam kong natatakot ka na. Sabi ng boses na iyon ay kinatingin niyang muli sa paligid pero wala talaga siyang makita. Tanging dilim lang. Totoo ang sinasabi ng lalaki pero hindi siya nagpadala dito. Hindi ako natatakot sa'yo. Sigaw niyang muli na ikinatahimik ng taong iyon. May isang bagay na napansin si Ara nang magsalita ang taong iyon ay sigurado siya na speaker lamang iyon. Kaya alam niyang wala ito sa paligid niya. At kahit anong pilit niyang pakiramdam ang paligid ay wala siyang maramdaman na ibang presensya bukod sa kanya. Lalo na sobrang tahimik talaga bago bumukas ang ilaw na iyon. Matapang o nagtatapang-tapangan? Tanong muli ng lalaki na ikinairap ni Ara. Gusto na niyang isigaw na natatakot siya pero naiisip niya na iyon dapat ang wag na wag ipapakita sa kalaban mo. Dahil the more na magpakita ka ng takot, the more na matutuwa sila sa'yo at pahihirapan ka pa at tatakutin. Bahala ka kung anong isipin mo. Huwag kang duwag, lumabas ka. Doon na nainis ang taong iyon dahil nahihimigan na niya ang pang-aasar sa boses ng dalaga. At nakikita na niyang parang baliwala lang dito ang ginagawa niya. Huwag mo akong galiting babae ka. Sigaw niya na ikinangisi ni Ara. Bakit? Galit ka na ba? Wala pa nga akong ginagawa eh. Pang-aasar na sabi niya pero sa totoo ay nagdadasal siya na walang ibang masamang gawin sa kanya dahil hindi niya alam ang gagawin. Malakas siya sa salita pero hindi sa gawa. Huwag mo akong subukan. Sigaw nitong muli na ikinatawa ni Ara at tumingin ng blanco sa harapan niya. Paano kung sabihin ko sa iyong sinusubukan kita? Malamig niyang sabi
na hindi niya akalain na magagawa niyang maging ganoon sa tanang buhay niya. Nang dahil nga sinabi niya ay tuluyang nagalit ang lalaki at may napindot sa kinalalagyan nito at binuhay ang ilaw sa buong kwarto na kinalalagyan ni Ara. Doon na tuluyang napatili si Ara dahil sa gulat at takot sa kanyang nakita. Ramdam na ramdam niya ang lalong panginginig ng kalamnan niya at ang pagkatakot dahil doon. Napapikit na lamang siya at dinadalangin na wala siya sa lugar na iyon. Andito ako ngayon sa secret place namin kung saan kami nagpupunta kapag mayroon kaming pinag-uusapan tungkol sa Mafia World. Nang araw na malaman ko ang Eagle Organization, ang may gawa ng muntik na pagkakalaglag ni Ara sa bangin ay talagang galit na galit ako. At gustong gusto kong pasabugin ang lungga nila pero pinigilan ako ni Eldred. Ang sabi nila kapag ginawa ko iyon ay parang nagsimula ako ng gera sa pagitan ng dalawang organisasyon. Kaya naniwala ako at pilit na nagtimpi at sinabihan sila na palaging bantayan ang mga ito dahil baka kung ano na namang kaguluhan ang gagawin nila sa asawa ko. At ilang araw na nga lumipas ay wala namang ibang nangyayari. Boss, sa tingin ko, akala talaga nila namatay na si Ara. Sabi ni Lucas na ikinatingin ko sa kanya. Pero nagsalitang muli si Eldred. That's impossible. Kalat na sa buong mundo ang pagpapakilala ni Ara kay Boss noong nakaraan. Tama si Eldred, malaking kalokohan na hindi nila alam iyon. Pero bakit wala man lang silang ginagawa? I mean, ayoko na mapahamak ang kaibigan ko. Pero bakit ganon? Sabi ni Alice sa amin, kasama namin siya sa misyon na kahit na ano pa, hindi naman siya sumasabak sa gulo. Dito lang siya palagi, naiiwan simula na maging sila ni Eldred. Ayos lang naman sa amin yon dahil ayaw namin na mapahamak siya. Magkakaibigan kaming 4 pa noon. Habang si Ali naman ay kasali nga talaga sa organization namin at doon sila nagkakilala ni Eldred. Si Ali din kasi ang isa sa pinakamagaling kong tauhan at talagang mapapagkatiwalaan siya. At may isang rason pa pero hindi ko na babanggitin dahil yon ang pinaka nagbuklod sa aming lahat. Ayoko mang sabihin to pero alam kong may pinaplano sila. Hindi lang natin alam kung ano, sabi ni Noah na seryosong nakatingin sa amin. Matagal ko nang pinag-iisipan ng bagay na yan. Alam kong may balak sila pero di ko mawari kung ano yon. Alamin ninyo ang lahat. Bantayan ninyo sila at huwag hahayaan na lumapit sa pamilya ko. Lalo na kay Ara at sa anak namin. Baka hindi ko matiis at pasabugin ang lugar nila. Seryoso kong sabi na ikinabuntong hininga naman nila. Kilala nila ako, wala akong inuurungan kung hindi lang ako natakot na madamay sila Ara. Kapag pinasabog ko noon pa ang lungga nila, ay ginawa ko na. Ayoko nang madamay ang pamilya ko kaya hanggat wala silang ginagalaw sa amin, ay hindi ako kikilos. Kung tutuusin, hindi ako ganitong pinuno noon. Konting galaw lang nila sa organisasyon namin ay talagang susugudin namin sila agad-agad. At wala nang magagawa pa ang kalaban na iyon dahil sa pagsugod namin pero nagbago na ako. Simula nang dumating si Ara kaya nakakapagpigil pa ako. Gagawin namin lahat, boss. Sabi nila na ikinatango ko naman. Okay, dismiss. Sabi ko tumayo na ako. Aalis ako papunta sa office ni Ara. Ang alam niya busy ako pero tinapos ko na agad ang gagawin ko para makasama ko na siya. Sakto na tanghali na sa labas kami kakain. Kenneth? Napatigil ako nang tawagin ako ni Ali, kaya lumingon ako sa kanya na nagtataka. Make sure Ara is safe. May kakaiba akong nararamdaman. Sabi niya na lalo kong ikinatataka at napatingin pa ako sa mga kasama namin na ganoon din katulad ang mga ekspresyon nila. Ali, huwag ka nang ganyan. Tinatakot mo naman kami eh. Fortune teller ka ba? Sabi ni Lucas na tumawa na sila kasama pa ang asawa niya. Mga ugok, seryoso ako.
Sabi pa niya kaya tumango na lang ako sa kanya at dumiretso na paalis doon. Gusto ko na siyang makita. Miss ko na siya. Agad akong pumasok sa sasakyan ko at pinaandar iyon ng mabilis papunta sa kumpanya niya. Pagpasok ko sa loob ay binabati pa ako ng mga employee niya na ikinakatango ko lang sa kanila. Pagdating ko sa pinakataas ay wala doon sa kinalalagyan niya si Alicia. Mukhang nag-lunch na kaya hinayaan ko na lang at pumasok na ako sa loob. Alicia, asan si Ara? Tanong ko sa kanya na ikinagulat naman niya. Dahil naabutan ko siya sa loob, grabe. Ginulat mo ako. Sinabi niya habang nakasapo pa sa dibdib pero hinahayaan ko lang siya. Si Miss Ara po ba? Wala siya dito. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. What do you mean by that? Ano po kasi may isa kaming client na gusto. Sa restaurant daw sila mag-meeting kaya ayon umalis si Miss Ara. Mas lalong napakunot ang noo ko dahil doon. Umalis? At hindi niya man lang sinabi sa akin? Nakita ko na naman ang nagulat siya sa pagsiyaw ko. Sir, kasi sabi niya, alam niyang busy ka kaya hindi niya sinabi pa. Kahit pa, wala siyang sasakyan. Sigaw ko ulit sa kanya na ikinahinga niya ng malalim. Sir, don't worry, pinagtawag ko naman siya ng taxi na masasakyan niya. Tumahimik na lang ako sa sinabi niya pero maya-maya ay nagtanong ulit. Saan ang lugar na pupuntahan ko? Sabi ko na ikinatango naman niya. Agad na akong umalis doon nang sabihin niya iyon. Bakit hindi niya man lang sinabi sa akin? Lagot siya sa akin mamaya. Mabilis na ako nakarating sa lugar na iyon dahil talagang binilisan ko. Ayoko pa namang maibit sa traffic. Hassle yon. Madaming tao nang nakarating na ako sa restaurant at agad na inilibot ang paningin doon. Pero bakit wala siya? Hahakbang na sana ako nang tumunog ang phone ko kaya agad kong kinuha at sinagot. Nakita ko na din si Alicia. Yun baka nakabalik na si Ara. Doon nagkasalisilang kami. Sir, si Miss Ara hindi daw pumaten sa meeting. Kasi sinabi niya ay nagsimulang tumambol ang puso ko. Anong sinasabi mo? Utal kong sabi sa kanya. Katatawag lang po sa akin ng client namin. Ang sabi wala daw pong dumating na Miss Ara doon. Doon ako natigilan dahil sa sinabi niya at naalala ang sinabi ni Ali kanina. Make sure Ara is safe. May kakaiba kong nararamdaman. Agad kong binaba ang tawag at naglakad ng mabilis pabalik sa sasakyan ko. Muli akong tumingin sa cellphone ko at hinanap ang numero ni Lucas. Nanginginig ang kamay ko kaya huminto muna ako at ikinalma ang sarili ko. Natatakot ako. Natatakot ako para kay Ara. Alam kong may masamang nangyayari. Hindi yun nang iindsya ng mga clients niya. Dahil mahal niya ang trabaho niya. Why? Where are you?